Magandang araw sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240. Ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa hinaharap. 10 years from now, sa inyong palagay, ano ang kalagayan ninyo sa buhay? As uniform officer, as civilian, pastor, negosyante, simpleng estudyante, 10 years from now, or 5 years from now, anong nakikita ninyo na maaring kantuhan ng inyong buhay? Of course, walang tao na matino pag-iisip na hindi man lang nangangarap na ikaw ay sumugal sa buhay at makamit ang kanyang pangarap. By God's grace, ngayong hapon, we will start thinking of what we would be, what we would become few years from now. Samahan niyo kami sa pag-aaral. Nagaganap po tayo, kapiling natin ngayong hapon ang Squad 240 ng Philippine National Police. Ganyan din po ang mga kapatid natin all over the country, of course, aside from those na nanonood mula sa ibang bansa. Sapagat nais po natin umunlad, nais natin gumanda ating buhay, nais natin magkaroon ng development ang ating ginagawa. Kabuhayan, pamilya, para sa trabaho, para sa bayan, alang-alang sa Diyos. And that would only happen if we have the vision, pangitain. And if we would only see the power of vision, yung magkaroon tayo ng nakita natin yung kakayahan nito, kung paano makaka-epekto sa ating kinabukasan. Maniwala kayo sa akin, hindi lang kayo magiging kwento. Magiging guide kayo ng maraming tao dahil mapagkukwentuhan nila ang naging karanasan ninyo. May mga tao ngayon, kasi nga kinapulpulan sila ng kapulpulan sa ulo, nagiging nila silang kwento. Pero we want to make our life meaningful. An example, hindi lang ng ating mga anak, pati ng ating mga kababayan. And that would only happen when we get the power of vision. And vision is the state of being able to see things na hindi nakikita ng normal na tao. This is the ability to plan for the future with wisdom. Hindi ito yung mga iniluhod kung saan mga makukulam at sa mga hallucinations, no. This is the vision. You can see what would happen sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, mula sa iyong ginagawa ngayon. Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. So ano yung kakayahan ng vision? Vision, mga kapatid, determines our future. It gives us direction. Kung saan tayo dapat tumahak. It would help us decide kung ano ang dapat natin gawin para makita natin yung tamang direksyon. And God defines our vision. And by God's grace, we are being given by God a clear picture of what He wants us to be and how He wants us to get there. Our vision gives us purpose. Yung pangitain natin, pangarap sa buhay, na may gabay ng Diyos with His wisdom, we would be able to reach that place. At pagka nagpasakop tayo sa kalooban ng Diyos, with that vision, hindi malayo na makita natin yung ating pinangarap. Of course, hindi po nangangarap sa kung saan lang.
This is not just daydreaming. This is vision with a purpose na may ginagawa tayo. Si Jeremiah 1:5, bago kita inanyuan, sabi ng Diyos, nakilala na kita sa tiyan ka pa lang ng iyong ina. Bago ka lumabas sa bahay bata, pinapaging banal na kita. Inihiral kitang propeta sa mga bansa. So, God has planned for all of us. Kailangan talaga nating magpasakop. And vision would give us the passion and see priorities sa ating ginagawa, whether in the work, marketplace, or in the ministry. And the vision that we have gives us focus sa ating goal. That vision energizes us to work toward them. It would create momentum to sustain us. There's a vision. It would describe anong uri ng prioridad meron tayo. And that would keep us on the right track. Philippians 3:13 and following, wika ni Paul, mga kapatid ko, hindi ko pa inaaring inabot, datapot isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang mga bagay na nasa likuran, tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala, ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So God knows us. And God wants us to be focused. Alisin ang mga nagiging huwag hayaan ang makaabala sa atin, ang makapagpababagal sa ating takbuhin. And vision would help us persevere. Vision would help us overcome anumang hamon and to stay on our track. Sa Old Testament, binuksan ng Diyos ang paningin ni Elisha, pati ng kanyang alipin when he prayed. And they were able to see victory over every circumstances. So when we have that clear vision mula sa Diyos, ginabayan ka ng Panginoon, pinangunahan ka niya, and then He gave us that vision, tulad ni Elisha sa 2 Kings 6:17, 2 Kings 6:17, wika niya, at si Eliseo ay nanalangin na nagsabi, idinadalay ko sa iyo, O Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata. He was praying for his assistant, na makita nitong kanyang assistant, no? Upang makita ang nais siya makita. At idinilit ng Panginoon ang mata ng binata at siya nakakita. At narito, ang bundok ay puno ng kabayo at mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. So when we ask God to, Lord, give us the vision for my work, for my family, for my ministry, and I want to catch that vision, doon ako tutungo. Hindi ako mapapatangay o magpapatangay ng anumang makabalakid na magdudulot sa akin, hilahin ako pababa. This is not what we thought of by hook or by crook, no. By God's will, alam natin tama, dun tayo. Noong early 1960s, a man named Walter, sabi niya kay Arthur na kanyang kaibigan, tara, sama ka kaibigan at I will show you something. And then nagpunta sila sa isang masukal na lugar, medyo malayo sa kabiasnan at punong-puno ng mga dawag at ang makakaraan lamang doon halos ay mga kabayo. Talagang masukal. Hindi magandang tingnan yung paligid. At huminto sandali si Walter sa isang dako roon at sabi niya, tara, sumama ka muna sa akin. At sabi niya, habang nakaharap sa napakadawag, maraming kalat at mga puno at wala kang makitang liwanag. Sabi niya sa kaibigan niya, Arthur, I want you to see what I saw. Nakikita ko sa lugar ito isang araw, ang maraming gusaling nakatayo. Building, hotel, na magiging puntahan ng mga tao. This place would become a beautiful place na hindi lamang dayuhan, pasyalan, kundi magiging magandang negosyo. At sa isip ng kanyibigay niya sa Arthur, sa isip niya, sino matinong isip na mabiyahe ng napakalayo sa lugar na to at magpaplano ng pagkakakitaan? At sabi lang niya, titignan natin kung ano mangyari. At sabi ni Walter sa kanya, please, help me to build a project sa lugar na to. Kuha ka ng dagdag na lupa, papalawakin natin, we would put restaurant, convention hall,
that would accommodate people who would come and spend their lives, vacation at the park. Nagkukwento siya ng maraming bagay. May nakikita siyang vision sa lugar na yan. And I want you to have the first chance, wika niya kay Arthur, that in the next 5 years, this will increase in value. So, samahan mo ko. Years later, as that Arthur was interviewed, all I could say, I was wrong. Wala na akong kaibigan, pumanaw na siya. Pero ngayon, siya nasabi ko sa inyo, I was wrong sa aking pagtingin sa kanya. Si Arthur Linkletter turned down the greatest opportunity na makakuha ng maraming ari-arian doon at kasama niyang yumaman ng higit sana sa inaasahan niya, si Walt Disney. Yung lugar na yun tinatayo nila ay naging Disney World. Sabi niya, I should have listened to him. Sabi naman ng isa, in-interview ang asawa ni Walt Disney. In-interview niya yung asawa at sabi ng reporter, sayang at hindi na nakita ng iyong kabiyak ni Sir Walter ang lahat ng ito. Ang wika ng babae, nagkakamali kayo. Wala pa ang lahat ng iyan, nakita na ng asawa ko. At lahat ng tinutuntungan natin ngayon, pati mga nasa ibang mundo, bansa, nakita na niya. Mga kapatid, ano sinasabi ko? Vision. Vision. Nabanggit ko minsan mga kapatid, nung kami nagsisimula ng gawain 36 years ago sa Norsagaray, nag-drawing ako sa isang kartulinang 1/4. Sabi ko mga kapatid, kung saan umati noon, 2-3 pa lang. Mga kapatid, kukunin natin itong lupang ito, bibigyan ng Diyos sa atin. Nag-drawing ako at ilalagay dito itong church na nakikita ko. Napintasan pa ako ng isang nagmamagaling doon at sabi niya, Pastor, ang laki niyan. Hindi kakasya dito yan. Sa lupa na yan. Pinakita ko sa niya, Bradley ka. Nagkasya nga sa papel eh. Dito pa sa lupang ito. Punta kayo ngayon sa aming church. Hindi pa siya tapos. Pero nakitang drawing, nakita ko, dinrawing ko, nakatayo na ngayon. Mga kapatid, what I'm saying is vision. Libre naman po mangarap. Huwag ho tayong matakot mangarap. At sa bawat henerasyon, mga kapatid, ng mundo natin, it produces its own set of people who has that vision. Marahil may mga pangarap kayo sa buhay, trabaho, kung anong gusto nyo gawin. And people would persecute you, pagtatawanan nila kayo. Alam nyo, kung alam nyo yan ang kalooban ng Diyos, go. Walang makapipigil sa inyo to do the impossible. Sapagat sa Diyos, walang imposible. Ang malungkot lang sa mga visionaries, kukunti lang po ang bilang nila. Kukunti na lang ho ang nangangarap. Kukunti na lang ang talagang who would take the risk of doing things for God. At majority ng mga taong gusto magkaroon ng magandang kinabukasan, ang ginagawa ngayon, pakuya-kuya-koy, nagkakandiret, hindi nagsisimula, natuparin ang kanilang pangarap. Helen Keller, kilala siya sa kanyang field, but she was blind. Sabi sa kanya ng reporter, is blindness the greatest human handicap? Without hesitation, sagot niya sa nagtanong sa kanya, oh no, blindness is not a handicap. Much worse to see people, to know people who have seeing eyes and yet they cannot see. Totoo naman. Maraming tao hindi kumpletong parte ng katawan and yet they would excel. Sino ang founder ng TikTok? Tingnan ko sino siya. Tao na walang paa. So, when we would catch the vision, sabi ni Solomon 29:18 ng Proverbs, people will perish. Literally, where there is no revelation, the people throw off all restraint. Mapapahamak ang tao. But vision is not, again, it's not a daydreaming. It's not based on
nagising ka lang at and presto, ganun na kagad. It is speaking of something outside human effort. Vision is what you see by faith mula sa binigay ng Diyos sa iyo. And someone has called vision, it is hope in a blueprint. Yung buhay natin, if it's under the influence of a vision, may direction po tayo. Hindi titigil hanggat hindi naaabot. Tuloy lang. All of us have 24 hours a day, 7 days a week. If that vision would dominate our conversation, if that vision would dictate our companion and decide for our choices, hindi ho imposible na makuha nyo o makamtan nyo o makita ninyo in your time ang inyong nais makita. Si Joseph of Old Testament could not be discouraged because he has the vision of becoming a great leader. Si Nehemiah could not be distracted from the vision of building the walls. Sabi ng isang magaling na preacher, vision is essential for survival. Ano man pagsubok meron tayo, if you have that vision, you will survive. It's greater than sight. Kaya nga, madalas kong nabanggit, ang bulag, hindi niya kailangan ng liwanag. Tapatan mo ng spotlight ang mata ng bulag. Walang mangyayari. Blind men, blind people do not need light. They need sight. And people like us, normal, meron tayong mata na nakakakita, but somehow we are spiritually blinded or blinded tayo sa mga bagay na dapat nating inasikaso kaysa magmarites, magsayang ng oras, mag-kandrate, magwalwal ng oras. People who have that vision ay merong higit sa paningin, nakikita ang hindi nakikita ng normal na tao. While others are sleeping, visionary people are still awake. Ang sinasabi po natin mga kapatid, vision is greater than sight. It's deeper than a dream. It's broader than an idea. When you have that vision, ika nga ni isa, it encompasses vast vistas outside the realm of predictability, outside the realm of safety, outside the realm of expected. Hindi takot sumubok. Hindi takot gumastos. Sabi ni isa, ano ba yan? Ang ating gastos ng gastos. Sa mga bata, pinakakain, nakukulit naman. May ingay. Alam nyo, ang tao may vision, hindi niya nakita yung makulit na bata. Ang nakita niya, yung mga batang pinagtuunan natin ng pansin, pinakain ng kahit paano, kaluluwa na madadala sa langit. Isang araw pwedeng lumaki na pwedeng pakinabangan ng Diyos. Hindi lang ba sa ingay? I would rather have the noise of children sa church kaysa walang ingay ng mga bata sa church. People would ridicule us. People would say words, call us names, then parang tingin nila irresponsibleng pagsasayang ang kasusan ng mga tao. Mga kapatid, visionary people will only see souls na hindi tumitigil na existence, na kailangan nating maakay. So, the power of vision. One, it embraces the invisible. Hebrews 11:27, Moses, sabi ng Bible, endured as seeing Him who is invisible. Because he has the vision, he could see the invisible. Nakakamangha. And this was said of a man who had been given brief affirmation ng presensya ng Diyos. Nakita niya ang glory ng Diyos. You know why? Because he has that desire to see the vision. Sa pagpatay ng ilaw sa ating mga tahanan, ang taong may mga vision could still see images, could still see, even in those dark moments,
Like Moses, he could still see God when the manifestation of His presence had disappeared. Pag ang tao ay visionary, may pangarap, focus siya sa gusto ng Diyos, nakakakita siya ng maaaring mangyari sa kinabukasan na maganda. Kaya hindi mo siya makitang sumusuko. Hindi mo siya makitang he would throw out the towel. Siya yung mga tao hindi nyo makikitang lulugo-lugo at kandahabaan mo kang parang saxophone. No. Visionary people will always be on their feet. Nagpaplano. Sasaktan, of course. Kinukulapulan ng puntas. Pagtatawanan sila. But since they are focused, wala silang panahon makinig sa negatives. Like Moses, we could still see the invisible God. We could feel His presence. Having a clear vision mula sa Diyos is independent of having is dependent, nakaasa, of having a clear vision of Him. In short, pagka ikay may pangitain, nakadepende ka sa Diyos na hindi lang nakikita. And the moment a man loses himself sa mga bagay ng Diyos, he will gain the ability to see the things with the eyes of God. Ang paningin mo sa mga bagay, yung parang meron kang mata ng Diyos, meron kang paningin, tulad ng mga magagaling sa mga kilatis ng mga bato, meron siya nakikita na hindi mo alam, na hindi mo nakikita. That's what vision is. Yung mga taong may vision will perceive all the possibilities. Hindi kagad sumusuko. The spiritual giants that have drawn adoration, papuri ng mga tao in all ages, ay yung mga taong they march confidently forward, armed with nothing but a vision in their heart from God. Abraham left his family and father, yung panampatayan nila na hindi ayon sa Panginoon, iniwan niya yon at sumunod siya sa plano ng Diyos to a land, sabi ng Diyos, that I will show you. Si Elisha left the field, left his family, left his fortune to follow the vision upang kunin ang mantle ng propeta. Peter and Andrew left their nets, iniwan ang pangingisda, because they catch the vision of being fishers of men. Nakarating sa ating bansa ang Ebanghelyo. At sabi na isang magaling na mangangaral, a vision will enable you at any given moment to forsake all that you are in order to become all that you can be. Those who can only see what everyone else can see will never be motivated to change the world. Ibig sabihin, pa ikay nakakita ng bagay na binigay ng Diyos yung puso na hindi naintindihan ng maraming tao, ikaw ay motivated to change the world in your own small way while others are trying to destroy it. So vision embraces the invisible. Vision engages the impossible. So when Paul was given the call na dalhin ang Ebanghelyo sa Gentiles sa ating lugar, given his reputation as a learned, educated man and his background, it must have been like a task of impossible to succeed. But Acts 26:19, ano sabi ng Bible? Hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan. God gave him the vision, pero hindi po siya sumuway. Hindi niya binalawal ang tawag ng Diyos. Hindi niya binastos ang nais ng Diyos sa kanyang buhay. Many men will faint with fear and intimidation kapag ka sila'y na pahayagan ng nais ng Diyos, because they thought it's larger than me. Mga kapatid, if God guides, He will provide. Ang tunay na tao na sumusunod sa Panginoon will see the vision na ibinigay ng Diyos, and that would not limit him na gawin ang bagay na nais ng Diyos. So if God is the source of the vision, kung ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pangitain, He will also be
the one to sustain the vision. And that is, if the vision is of Him, mga kapatid, kung ang nais ng Diyos ang tinatahak natin ngayon, kahit ano mangyari, it can be done. It will happen. Hindi pwedeng hindi mangyari. Ang itanong natin sa sarili natin, what would you do if you knew you could not fail? Ano gagawin mo? Pag alam mo na hindi ka papalpak dito, abay, gagawin ko na. Pagka ang Diyos po kasama ninyo, you will succeed. Mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos are those things He truly could do by Himself, pero ginagamit niya tayo. He is giving us the opportunity to do the impossible, to see the invisible, that we might see the miraculous. And with God, there's no such thing as impossible. Thirdly, vision expects the incredible. Hebrews 11:10. Umasa si Abraham and look for a city whose builder and maker is God. So, habang napakaraming bagay na hindi tiyak na nakapaligid sa kanya, maraming bagay na hindi na kaya ipaliwanag, so many uncertain things sa kanya, pero konkreto ang kanyang pangitain, that he knew God will see him through. Maulap man, mahamog man, alam niya na tinatahak niya ay tamang direksyon. Until a man has faith in the future, he will lack motivation in the present. But when one can envision success, there will be confidence to advance doon sa direksyon ng Diyos na kanyang nais natin tahakin. And the reward of this faith is to see that image is brought to life. Ang centurion, nakumbinsi siya na si Kristo ang anak ng Diyos. Okay? Pinunta niya ang Panginoon. He had to speak a healing, and his servant was healed. Sabi niya, hindi ka na kailangan po, Panginoon, pumunta sa bahay namin. Your word is enough para gumaling aking alipin. Ang babae na inaagasan ng dugo for many years, wika niya, pag nahawakan ko lamang ang laylay ng kanyang damit, hindi yung damit at paghawak na tulad ng naisip ng mga tao ang pagpapagaling, no. Her faith in Jesus, yung vision niya na this man Jesus ang tagapagligtas, ang Diyos ang gumagawa ng milagro, mahawakan ko lamang siya, I would be healed. And she was healed. So tulungan tayo ng Panginoon na maging katulad ditong si Walt Disney. When he opened the Disney World in October 1971, again, patay na po siya nung nabuksan yon. At tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, hindi pa man nakita yung finished product. Nakita na niya bago pa nagsimula lahat. Again, ang tanong ngayon, what would you do if you knew that you will not fail? Once a man can see the invisible, he will begin dreaming of the incredible. And he will find himself doing the impossible. Sama-sama tayong mangarap, mga kapatid, having that vision na binigay ng Diyos. And I believe you will make it. And we can make it. God bless us all. And ingat po tayo lahat. And God give you peace. Until next time. Salamat po. Also, pray niyo po ang ating mga members ng Squad 240, si Patrolman Tyron Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Assistant Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Dati, Police Master Sergeant Rudolph Cesar Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, at ang aming squad leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Josh Pacino. Salute sa mga likod ng bayang ito. God bless us all. Salamat po.